Alright mga kapatid, meron tayong pag-uusapan ngayon. Nagbabala ang militar ng China sa Pilipinas, no? Laban sa agresibong aksyon daw natin. Tayo pa daw mga kapatid ng agresibo, my goodness. Sabi ng militar ng China mga tol, binabaliktad daw ng Pilipinas. No? Ginagawa daw natin silang mali at ginagawa daw natin silang salbahe. Binabaliktad daw natin mga tol ang sisi pero tayo daw talaga ang agresibo. Ibig sabihin mga kapatid, tayo yung mga nanghahabol, tayo yung mga nambabangga, tayo yung nang water cannon. Ganun ba gustong palabasin ng militar ng China? Well anyway, para makuha natin mga tol ang buong detalye dito sa balitang ito na ating panonoorin. Ito mula to sa Net25. Ayan ang sabi China nagbabala sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Binalaan ng China ang Pilipinas laban sa agresibong aksyon sa West Philippine Sea mga tol laban sa agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Take note mga kapatid, ang West Philippine Sea ay ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. So ano man ang gawin natin dyan, mga pagpapatrolya, pagbabantay, natural mga kapatid, kung merong papasok dapat nga ipinagtatabuyan natin palabas pero hindi natin ginagawa yon. In fact, tayo pa yung ipinagtatabuyan paalis ng ating teritoryo. Tayo yung wina-water cannon, tayo hinahabol, tayo binabangga. And ang sabi nila, tayo daw mga kapatid yung agresibo. Naku po. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Shout out sa lahat ng mga subscriber natin, mga viewers natin araw-araw na sa kasubaybay sa mga binibigyan natin ng reaksyon at opinion na mga balita na may kinalaman sa ating soberanya mga tol. No, dito isinisingit na rin natin sa usapang ito yung mga tungkol sa flood control project, yung mga tungkol sa anomalya. Kasi ito yung resulta mga kapatid, hindi naman ito yung pinaka, ito yung isa sa resulta mga kapatid ng mga pagnanakaw ng mga pinagkatiwalaan nating mamuno sa bayan. Ito yung isa sa resulta. Ano yun? Wala tayong kakayanan mga kapatid para ipaglaban yung ating bansa dahil kulang na kulang tayo sa asset. No? Yan ang isa sa mga resulta ng mga pagnanakaw nila. Anyway, panoorin na lamang natin to mga tol. Nagbabala ang militar ng China laban sa agresibong aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay ng pagpapatrolya sa rehiyon. Ewan ko lang kung anong mararamdaman mo Biruin mo nagbabala ang militar ng China laban sa agresibong aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 非方有关言论 The Philippines' recent statements on the so-called China's aggression in the South China Sea. Yung pahayag siguro ni Secretary Gibo, no? The Philippine recent statement on the so-called China's aggression in the South China Sea 完全是颠倒黑白，倒打一耙。菲律宾 are 的 a complete distortion, mga tol. Yan ang sabi, no? 领土范围 Of the facts and an attempt to shift blame. Ito daw mga kapatid ay isang complete distortion ng katotohanan at pag-aano natin mga kapatid, pagtatangkang ilipat sa kanila yung sisi o ibaling sa kanila yung sisi mga tol. Ay naku po. Ewan ko na lang mga kapatid kung sinong maniniwala sa kanila Diba? Kung tayo ang pinapaniwala nila, malabo yun mga tol. Bakit? Kasi nakikita natin sa mga balita, napakalinaw sa mga video. Diba? Etong nakaraan nga lang nagkabanggaan yung dalawang barko nila, kakahabol nila sa atin Biruin mo kung hindi mabilis umandar yung barko natin, ipit tayo dun sa gitna. Kasi nga nag-cross silang ganun nagbanggaan silang ganun. So kung nandoon tayo mga tol, tayo yung naipit dun sa gitna, naging sandwich tayo. And yet sasabihin nila tayo agresibo. Kailan tayo ng habol? Kailan tayo ng bangga? Kailan tayo ng water cannon? 早由一系列国际条约所确定。中国南海诸岛 Ano? 一系列国际条约所确定。 The territorial scope of the Philippines was defined long ago through a series of international treaties. Sabing ganon mga tol. Yung territorial scope daw natin mga kapatid, kumbaga sinasabi nila eto lang kayo. Dinefine na daw yan mga kapatid. Matagal na panahon na through a series of international treaties. Kung pagbabasehan pa lang natin yung Treaties of Paris
中国南海诸岛在菲律宾领土范围之外，菲方不仅 However, the Philippine side has illegally occupied some reefs and islands of China's Nansha Island. Occupation ba ang usapan dito? Baka manlumo sila sa dami ng na-occupy na nila, mga tol. Wala pa nga tayong itinatayong artificial island dito eh. 'Di ba? Napakarami na nilang na itayong artificial island which is illegal. 'Di ba? Bawal sa international law. Ang kaisa-isang meron lang tayo, mga tol, bulok na barko pa doon sa may Ayungin Shoal. 'Di ba? Ngayon, eto nga, Bajo de Masinloc, gusto pa nilang lagyan ng tinatawag nilang nature reserve. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, maniniwala pa ba tayo doon sa sinasabi nung nakausap ni Secretary Gibo, yung that China is a peace-loving country. China is a peace-loving country. Pero however, the Philippine side has illegally occupied some reefs and islands of China's Nansha Island. Biruin mo lahat ng lugar dito sa South China Sea para sa kanila pag-aari nila. Kahit yan, mga kapatid, ay hindi sinasang-ayunan ng international na batas. International na batas na nagsasabi nun, wala silang basehan, and yet sinasabi nila illegal daw ang Pilipinas. 'Di ba? Batay sa kanila. Pero kung ang pagbabasehan natin, which doon naman din tayo nakaangkla sa international law, mga kapatid, na hindi kailanman sila mananalo sa katotohanan. 非法侵占中国南沙群岛部分岛礁，频繁在海上 Frequently provoked and harass. Mga tolo, basahin niyo itong nakalagay sa caption. Ito yung binibigyan natin ng reaction eh. Frequently provoke and harass China at sea. Ulitin natin baka kasi malabo yung paningin natin, mga tol, nakasalamin tayo eh. Sabi nitong nagsasalitang mama, frequently provoke. Diba? Lagi daw natin pinoprovoke at hinaharas ang China sa dagat and even align itself with external forces. Sinasama pa daw natin, mga tol, yung external forces para harasin sila. My goodness, napaka ano ba pwede nating tawagin dito, mga tol? Kayo nga, pwede nga kayo magbigay ng comment kung anong masasabi nyo dito sa pahayag nila. Well, puro Chinese din naman yung mga media na nasa harap niya eh. Diba? Kumbaga sila na lang din ang naglolokohan sa sarili nila eh. Biruin mo, sabi ang Pilipinas daw, lagi silang pinoprovoke at lagi silang hinaharas. Frequently provoke and harass China at sea. Lagi daw natin silang hinaharas, mga tol. 对中方进行挑衅、滋扰，还迎合域外势力在 To stir up trouble in the South China Sea. 南海 Lagi daw tayo nagsasama ng mga external forces para daw laging magsimula ng gulo dito sa South China Sea. Mga tol, biruin mo never na balita o never nagkaroon ng balita, kahit sila, never silang nagkaroon ng balita na ang Pilipinas nagdala ng puwersa galing sa ibang bansa tapos nagpunta tayo doon sa kanila para mag-provoke, para maghamon ng gulo. Tayo, payapa na nagsasagawa ng mga maritime drill sa loob ng ating exclusive economic zone. Kasama natin ng Amerika, kasama natin ng Japan, Australia, Canada at iba pang mga bansa. Nagsasagawa tayo, mga kapatid, ng mga multilateral maritime cooperation activity, mga kapatid, cooperative activity. Lagi tayo nagsasagawa ng ganyan, payapa. Samantalang biglang susulpot ang kanilang barko sa di kalayuan, natatanaw pa rin ang ating mga radar, natatanaw ng mga camera, di ba? Mula sila sa mga malayo, 35 nautical miles ang layo. Para sa kanila, stir up trouble ang tawag doon. Tayo daw ang nagsasagawa ng gulo. Di ba? Never nga natin silang nilapitan o hindi nga natin sila pinapansin eh. Di ba? Nire-regio challenge lang natin sila o nagsasagawa kami rito ng aming maritime drill. Di ba? Lumayo-layo kayo para hindi kayo makagulo. Ngayon, sino ngayon ang nagbabaliktad ng katotohanan? Sino ngayon ang nagsisinungaling? Eto pa the Philippines is a genuine troublemaker. And a creator of danger in the South China Sea. Tagalogin natin, ang Philippine daw o ang Pilipinas daw, mga tol, ang totoong
nagsisimula ng gulo o promotor ng gulo at gumagawa ng mga delikado o danger dito sa South China Sea. Tayo pala mga kapatid yung gumagawa ng mga delikado rito, no? Ibig sabihin mga kapatid, tayo yung humahabol sa maliit nilang barko. Tayo yung may barko rito at may barko rito tapos nagkasalpukan. Tayo yun mga kapatid, hindi daw sila yun. Kasi tayo daw yung gumagawa ng danger dito eh. Tayo yung nagwa-water cannon sa kanila kapag nagsasagawa sila ng pamimigay ng mga ayuda sa mga mangingisdang maliliit. No? Tayo mga kapatid yung nagwa-water cannon sa kanila na hindi iniisip na yun ay delikado para sa mga crew na pwedeng may tamaan ng water cannon na yun. So tayo pala gumagawa nun mga tol, no? Ganon nila baliktarin ang katotohanan. 是不折不扣的麻 Aba 烦制造 matindi na talaga tama nito. 危险制造者。中方维护国家领土主 China remains firmly committed to safeguarding its territorial sovereignty and maritime rights and interests. Wala nga kayong karapatan dyan. Diba? Anong pinagsasasabi nyong nananatili kaming committed para protektahan ang teritoryo namin? Pwede mo bang sabihin yon sa lupain ng iba? Diba? O ikaw, pupunta ka dun sa isang lupain. O, anong ginagawa mo rito? Dayo ka lang dito. Hindi, pinoprotektahan ko lang to. Teritoryo ko to. Pwede ba yun? Sabi na nga ng international law, walang basehan ng claim nyo dyan. Ang kukulit nyo pa rin. 主权和海洋权益的决心意志，坚 Itong sundalong to, kala mo talaga may karanasan sa labanan eh, no? 定不移，将 And it will continue to resolutely counter the Philippines' infringement and provocative actions, mga tol. 继续依法依规，坚决反制非方 In accordance with the law and regulations. Alam niyo mga tol, siguro kahit yung mga normal soldier natin, walang sinabi tong nagsasalitang to eh. Walang sinabi ang nagsasalitang yan kahit sa mga normal lang natin na sundalo. No? Sila pa may karapatan magsabing ganito sabing ganon. 将继续依法依规， And it will continue to resolutely counter the Philippines' infringement and provocative actions 坚决反制 in accordance with the law. Wow, in accordance with the law. Dun pa nga lang pagpunta nila rito, hindi na accordance with the law na yun eh. 非方侵权挑衅行径。 Malala, mga kapatid, malala. Mukhang talagang kailangan lang sapokin tong mga tol eh. Pero kailangan muna natin magpalakas. Hindi pa natin kaya makipagsapukan. Ang kaya pa lang natin ganun mga kapatid, kontrahin natin yung mga pahayag nila, yung mga naratibo nila, yung mga misinformation at disinformation na ipinagkakalat nila mga tol. And actually mga kapatid, wala namang bansang naniniwala sa kanila eh. Para lang silang tangang nagsasalita sa harap ng salamin. Wala naman nakikinig sa kanila, wala namang naniniwala sa kanilang bansa. Even international law o UN Convention on the Law of the Sea, hindi rin naniniwala sa kanila eh. 'Di ba? Yun yung advantage ng Pilipinas. Kasi tayo yung nasa tama, tayo yung nasa batas. 'Di ba? Yun yung advantage natin. Sila ang meron sila mga tol, puwersa. Yun ang meron sila, puwersa. Pero sa atin naman nakasandal ang batas o tayo mismo ang kinakatigan ng batas. Yun yung advantage natin. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese National Ministry of National Defense, dapat agad na itigil ng Pilipinas ang mga hakbang nito na anyay lalong nagpapalala sa tensyon. Magugunitang lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa agawan ng teritoryo sa WPS na madalas nagre-resulta sa banggaan ng mga Coast Guard vessels at malalaking naval exercises. Kaugnay nito, wala pang tugon ng Philippine Maritime Council at Armed Forces of the Philippines ukol sa pagpapatayo ng China ng isang nature reserve sa Bajo de Masinloc. Actually yung pahayag nung na yon, yung sabog na yon, sabog ata yun eh. Palagay ko tatawanan na lang nila General Bronner yan at sa kanila DND Secretary Gibo eh. Kasi para lang siyang engot eh. Pero yung may mga pinagsasasabi niya alam ng buong mundo, nakabaliktaran ng sa katotohanan yun eh. Napakalayo sa katotohanan. Ito pang isang to. Wang Yandao has always been China's territory. Sabing ganon. Sabi nga ganon ni Secretary Gibo, ba't di nyo inarbitrate? Yun na sana yung pagkakataon ninyo eh. Diba? Golden opportunity nyo na yun eh. Diba? Opportunity nyo na yun para ipahayag sa buong mundo yung posisyon ninyo. Pero ba't di nyo ginawa? Kasi alam ninyong matatalo kayo.
O di ba sabing gano'n ni Secretary Gibo? Nagsampa ng kaso, nagsampa ng reklamo ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Inarbitrate natin 'yan. 'Di ba? Na hindi nga sila nagpadala ng ng representative nila para ipaglaban nila yung side nila. 'Di ba? Kasi alam nilang matatalo sila. 'Di ba? Ang meron lang sila mga tol, yung yung self-serving na claim nila diyan. Historical claim na sinasabi nila na hindi naman kinakatigan ng batas, hindi naman bind sa international law. 黄岩岛国家级自然保护区是中方主权范围内的事，旨在保护黄岩岛的生态环境，维护黄岩岛 Which is aimed and protecting the ecological environment of the island. Sila naman na sumisira niyan . 自然生态系统多样性、稳定性、持续性，符合中国国内法和国际法，也充分体现中方作为负责任大国，积极保护生态环境，推动 Ay, nako talaga, ang sinungaling talaga. 现可持续发展的使命担当。菲律宾的领土范围早已由一系列 Yung ibang mga pro-China ng vlogger dito sa Pilipinas, wala na rin silang masabi tungkol dito . Kaya nakafocus ngayon sila para pabagsakin mga kapatid yung gobyerno natin ngayon. Kasi isa yun sa paraan nila para magkagulo-gulo tayo rito sa Pilipinas. Dagdagan nila yung galit ng mga Pilipino. Totoo mga to, lahat naman tayo apektado ng mga anomalya sa flood control. Hindi nga lang sa flood control mga tol . Ultimo nga sa mga project, halimbawa mga building sa eskwelahan. Meron ako napanood . Dapat tapos na yung building na yun . Eskwelahan yun . Building na yun dapat tapos na ng August. Pero ipinakita dun sa video mga tol, hukay pa lang nga meron. Pero ang laki ng budget na nakalaan dun. Kaya hindi lang naman talaga flood control . Napakaraming katiwalian dito sa Pilipinas. Mapa footbridge man yan, tolay, di ba? Hindi nga lang yun napapansin. Kasi nga hindi naman apektado lahat doon. Unlike alimbawa sa flood control, pag umulan, bumaha, talagang lahat apektado. 'Di ba? Kaya doon talaga lumutang. Mga kapatid, kumbaga hindi lang mga basura yung lumutang sa baha . Pati yung mga anomalye, lumutang din . Doon ngayon nakafocus yung ibang mga pro-China vlogger. Dinadagdagan nila yung galit ng mga Pilipino para mag-aklas, para gibain mga tol, yung gobyerno natin ngayon. Para mapalitan, ipapalit nila yung kapwa nila pro-China mga tol. Yun ang gusto nilang mangyari. O di para magulo na nga tayo rito, inaagaw pa teritoryo natin, next time yan mga tol, officially province na tayo malamang nito. Kaya mga tol, mag-ingat kayo sa pinapanood ninyo. 国际条约确定，黄岩岛从来不在其中。中方不接受非 And fully shows that China a responsible major country. 方的无理指责和所谓的抗议，敦促菲方切实停止有关侵 It resolves to actively protect the ecological environment and sustainable planet. Aba. Alam mo talaga napakaganda no? Alam mo, kung titingnan mo, napakaganda naman. Napakagandang proyekto niyan. Diba? Bakit niyo po protektahan yung hindi niyo naman pag-aari? Pwede mo bang sabihin sa kapitbahay mo, ako bahala magprotekta dyan sa bakuran mo . Huwag mo akong papakilaman. Poprotektahan ko yung bakuran mo. Yan problema mga kapatid . Pati bakuran natin, inaangkin nilang kanila . 权挑衅和肆意炒作，避免给海上局势增添复杂因素。 Samantala, inanunsyo naman ng US Indo-Pacific Command na nagsagawa ng joint maritime drills ang Japan, Pilipinas at Estados Unidos sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone upang palakasin ang kooperasyon sa rehiyon at itaguyod ang isang free and open Indo-Pacific. Yan ang kinagagalit ng China mga tol. Ang tawag nila dyan, nagsisimula tayo ng gulo. Whenever na nagsasagawa tayo ng mga multilateral maritime cooperation activity o cooperative activity mga tol. Diba? Sinasabi nilang nagsisimula tayo ng gulo. As if naman na hindi nila ginagawa yung mga ganyang mga bagay. Diba? Nagsasagawa nga sila ng multilateral drill with Russia. Minsan na pumapasok pa sila sa Sea of Japan. Minsan pumapasok pa sila sa EEZ ng Japan. Diba? Kapag sila ginagawa nila yun, okay. Diba? Kapag tayo, meron tayong sariling soberanya, tayo isang independent sovereign country, bawal.
kinokontrol nila tayo. Nakakasira ng ulo kung titignan mo talaga no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.